Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat sa panibigong araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, ang bawat araw ay isang napakalaking biyaya mula sa iyo. Banal na Espiritu, manahan ka sa aming pagkatao. Nang iyong Espiritu at ang Espiritu namin ay magkaisa. Ang sa ganon, Panginoon, ikaw ang Diyos ng kabutihan. Ito na nga'y Panginoon na ikaw ay ang Diyos na kabutihan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Linisin mo po aming puso upang kahit bahagya man lamang ay magkaroon kami ng pagtanggap sa iyong banal na mensahe. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit with me. Lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay March 30, 2026 at ang mabuting balita sa araw na ito ang ating pong pagnilayan. Tayo po'y nagising kaninang umaga at ito po ang pinakamalaking biyaya natin. Yung magising po tayo sa panibagong umaga. Kasi, nung tayo po'y natutulog kagabi, lahat po tayo ay patay. Bakit? Kasi yung free will natin, hindi natin magamit eh. Sino ba namang tulog ang nakakapamili ng panaginip? Wala, di ba? Kaya patay tayo lahat. Kaya pag nagigising tayo sa panibagong umaga, ibig sabihin nun, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Panginoon. So, yung paggising natin sa bawat umaga, hindi po yun ordinaryo. Bisa sabihin mo, natutulog ako mamayang gabi kasi bukas ng buwan, gising naman ako maaga eh. Mag-a-alarm pa nga ako eh. Diba? Ganun tayo minsan, no? Pero hindi po eh. Ang bawat pagising natin is biyaya yan ng Diyos. So, nawa, sa bawat araw is 24 hours naman po ang binibigay sa atin ng Panginoon, nawa magkaroon tayo ng panahon na makapagnilay ng kanyang mabuting balita. Amen? So, pagnilayan po natin ang mabuting balita sa araw na ito bilang pagkain spiritual. Kung kumain tayo ng pagkain na kanin at saka ulam para sa physical nating pagkagutom. Siyempre, pag nagugutom tayo, kailangan natin kumain, kailangan natin uminom. Kailangan din pong tayo ay nagkakaroon ng spiritual na pagkain. Amen? So, sama-sama po natin pakinggan ang mabuting balita.
mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibihin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin. At iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, welcome po muli sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live ito ay palaganap ang mabuting balita through social media. Bali, nagsimula po ang Facebook Live na ito noong year 2019 at salamat sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ginagamit ang Facebook Live para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ngayon po ay March 13, 2026. Ang Friday Gospel po ang ating pagnilayan bilang pagkaing spiritual. So, dapat everyday meron tayong pagkaing spiritual, ha? Para na-feed yung ating spirit. Kasi may spirit tayong mga tao. And of course, makinig po tayo. Maganda itong gospel ngayong araw na ito. Minsan ba naitanong na natin sa ating sarili, ano ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Yung isa lang. Kasi ang dami-daming utos ni Lord eh. Sobrang dami, no? Sa kapal ba naman ng Bible, marami talaga. Ultimo nga yung, kasi ang utos kasi ng Diyos, hindi lang naman sa 10 utos yan eh. Utos ng Diyos na magbasa ng Bible every day. Utos ng Diyos na marami talaga. So, pero, sabi nga dito sa mabuting balita sa araw na ito, ano yung pinakamahalaga? Kasi ang senaryo ay ganito. So, ito yung binasa natin, no? Bibigyan natin ng senaryo dito sa ating isipan. May lumapit ngayon sa Panginoong Hesus, isang eskriba. Ano ang eskriba? Ang eskriba, sila yung mga dalubhasa sa kautusan. Para sila mga pare sa panahon natin ngayon. Etong mga eskriba na to, against to kay Jesus Christ. Mga kontrabida to sa buhay ni Kristo. Yung mga Pariseo, Saduceo, eskriba, yan. Mga pari yan na alam nila yung mga very dalubhasa when it comes to commandments, no? Ngayon, may lumapit na eskriba sa kanya. Tinanong, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Siyempre na siya eh. Siyempre, pinag-aralan niya yun eh. Naging dalubhasa nga siya nun eh. And since yan nga, sinasabi na si Kristo ay Mesiyas, anak ng Diyos, so tinanong niya, ano po ang pinakamahalagang utos? Sa atin, no? Kung tatanungin tayo, ano ba yung pinakamahalagang utos ng Diyos? Anong sagot ngayon ni Kristo? Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Yun ang first commandment. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay. Tapos, sumagot ngayon yung eskriba. Anong sagot niya? Opo, tama po. Diba? Talagang nag-correct siya, nagsang-ayon siya kay Kristo. Kasi, sabi ng eskriba, higit pa yan. Kapag minahal daw natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, lahat ng pagkabuo, higit pa yan sa mga handog o hain. Ano ibig sabihin ng eskriba? Kasi sa panahon ng Old Testament, ang mga tao, kapag sila ay sumasamba sa Diyos, nagbibigay sila ng hain. Kahit sa panahon ni Abel, tsaka ni Cain, o kaya panahon ni Abraham,
ano sila eh, nagbibigay sila ng mga pinaka-the best na hayop, inaalay nila sa Diyos yan, tapos sinusunog nila. Kapag sinunog nila yung hayop na yun, ngayon, yung apoy, yung usok ng pagkasunog ng hayop, naniniwala sila na yung usok na yun umaakit hanggang langit. At yun ang kanilang hinahandog sa Diyos. Sa panahon naman natin, sa mga simbahan, di ba, meron yung alay. Bibigay tayo ng mga amount of money na galing sa puso natin. O kaya mga alay na halimbawa, mayaman ka, gusto mong mag-donate ng eskwelahan sa isang lugar. Ayun, mga paggawa ng mabuti. Ang sinasabi ng Diyos, higit pa dun ang mahalagang utos. So, ano ibig sabihin nun? No? So, linawin natin, no? Pag sinabing, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at gumawa ka ng mabuti, magkaiba yun. Hindi tayo papasok sa langit kasi mabuti tayong tao. Hindi tayo papasok sa langit kasi mabuti ka namang tatay eh. Mabuti ka namang nanay, mabuti ka namang anak. Papasok na yan sa langit. Hindi. Kasi tinanong ng iskriba eh, ano yung pinakamahalagang utos? At hindi naman sinabi ni Kristo na, o sige, pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, pasok ka sa langit. Okay, narinig nga natin, di ba? Nagsimula sa 10 utos. Pagkatapos ng 10 utos, nagkaroon ng 2 utos. At ano yung 2 utos? Love God above all. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Ngayon, merong bagong utos. Ano yung command? Isa na lang siya. From 10 commandments, naging 2 commandments, ngayon isa na lang ang utos sa Diyos. At yun ang pinakamahalaga. Ano yun? Mababasa natin yun sa John. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Yun ang pinakamahalagang utos. Bakit? Kapag iniibig natin ang ating kapwa, kung paano tayo iniibig ng Diyos, yun ang pag-ibig ng gusto ng Diyos na maranasan at ibigay natin sa ating kapwa. Bakit? Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano kung selfish ka sa iyong sarili? Sakim ka sa sarili mo. Inggitera ka. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi. Gusto mong mahalin yung kapwa mo? Paano ba kita minamahal? Paano ba tayo minamahal ng Diyos? Pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ba nagpapatawad tayo sa mga kasalanan ng ating kapwa? Kahit gaano pa ang kasalanan ginawa sa ating ng kapwa, kailangan natin itong patawarin. Kahit hindi humingi ng sorry. Why? Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Love your enemy. Ang sabi nga ng Panginoon, ipagdasal yung mga inuusig, ipanalangin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Na ang pinamamahal nga sa atin ng Diyos ay yung mga taong hindi kaibig-ibig. Sabi nga, anong mapapala natin? Halimbawa, mahalin mo yung mga magulang mo. Tama yun. Kasi magulang mo yan eh. Natanggap mo na yung reward mo. Mahalin mo yung best friend mo. Tama yun. Pero natanggap mo na yung reward mo. Minahal ka din ng best friend mo eh. Bigyan mo ng spaghetti yung kapitbahay mo. Nung nag-birthday siya, binigyan ka din ng spaghetti. Tama yun. Kasi, binigyan ka niya, binigyan mo siya, siyempre nag-expect ka na, bigay din siya. Wala namang masama doon. Pero, pagdating sa utos ng Diyos, kung sino yung pinakawalang niya, yung mga taong nagbibigay sa'yo ng sama ng loob, yung kaumaaway sa'yo, yun ang pinamamahal ng Diyos. Kasi mahirap yun. Mamahalin mo ba yung taong ginawang ka ng kasalanan? Siyempre hindi. Pero tayo, ilang kasalanan ba ang ginawa natin sa Diyos? Pero patuloy pa tayong minamahal. Kapag tayo ay pumupunta sa Kanya, humihingi ng kapatid. Now, ano ang ginagawa natin sa pinakamahalagang utos na sinabi dito sa mabuting balita? Ibigin natin ang Diyos. Ito talaga yung first commandment eh. Actually, napakaraming commandment. Pero pag itong commandment na to ang nasunod natin, solve na lahat ng commandment sa Bible. Love God above all. Relasyon.
Okay, dito muna tayo sa relasyon sa mundo. Ang mga magulang, mahal ang mga anak. Pinag-aaral, pinapakain, mahal. May mga magulang pa nga na ibibigay ang kanilang buhay para sa kanilang mga anak. May mga tatay pa nga nag-OFW, nagdo-double time para to give the best education, future sa anak. That's called love. That's called relationship. Okay. Masama? Hindi. Punta naman tayo sa mag-boyfriend. Pag mag-boyfriend, talaga nandyan yung love. Nandyan nagchat-chat, nandyan nagkakaroon ng time sa isa't isa, nandyan yung talagang masasabi natin na nagkakaroon sila talaga ng relasyon. Talagang inaalagaan yung relasyon. Lalo na ang mga boyfriend-girlfriend stage, talaga nandiyan yung sweetness. Maga pa lang, pagkagising pa lang, kukunin na yung cellphone, kamusta ka na, kumain ka na ba, nagtanghalihan ka na ba, naligo ka na ba, ano ba ginagawa mo? Meron pang iba dyan dahil uso na ngayon ng social media, naka-CCTV na sa kanya-kanya mga cellphone, kahit malayo sila. They have a lot of time para sa isa't isa. Pag may mga okasyon, they are very thoughtful. Kapag anniversary, lumalabas. Hindi ba? Hindi masama. That's love. Yun yung relasyon. Maraming relasyon. Relasyon ng magulang sa anak, girlfriend-boyfriend, teacher-estudyante, employer-employee, relasyon sa kapitbahay, relasyon sa kaibigan, marami, no? Sa madaling salita, alam natin yung salitang relasyon, ano bang meron doon? Marami nga nasisirang relasyon. Ito ba? At maraming din binubuong relasyon. Ang hirap bumuo ng relasyon, pero ang daling sumira ng relasyon. Yung bang 10, 20 taon na kayong magkasama, tapos nag-away lang kayo sa isang bagay na may nasabing hindi mo nagustuhan, pwede nung mabuwal ang dekada nyo ng relasyon kung maging magkaibigan man kayo. Minsan ganun, di ba? Best friend kayo for how many years? Ngayon, nagkaroon kayo ng pag-aaway, nagkasagutan, nagkasamaan ng loob. Wala na. Sira na ang relasyon. Hindi na magbalik ang tiwala, hindi na magbalik ang dating relasyon, ang dating pagtitinginan. Importante yan. Dito sa mundo, kung yung mga ganyang relasyon naranasan natin, what about our relationship kay God? Hindi natin napagtutuunan ng pansin yung pinakamahalagang relasyon, kundi ang Panginoon. Naranasan natin as a human, naranasan natin masaktan, umiyak, maging masaya, magkaroon ng pag-asa sa mga taong kinarelasyon natin. Hindi ba? At masarap ang feeling nung nababalik sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo sa anak mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo. Hindi ba? Walang tao na hindi nakaranas ng salitang relasyon. Isinilang pa lang tayo din sa mundo, meron na tayong relasyon sa ating magulang, yung mga baby pa lang sa sinapupunan ng kanilang mga, andun na yung relasyon nandun na yung love At kahit sabihin natin, hindi natin kamag-anak yan, nasa isa kang kumpanya, may relasyon ka sa mga kasamahan mo, office mate mo, sa amo mo, sa boss mo, sa kapitbahay mo, may relasyon ka, in a way na maging mabuti kayong magkapitbahay. Sa madaling salita, napakalinaw ng salitang relasyon sa atin. May involved na feeling siya. Ngayon, ang sinasabi ng mabuting balita sa araw na ito is itinanong ng eskriba, ano yung pinakamahalagang utos? Akala kasi natin, ang eskriba, puro kontrabida. Diba? Naano natin yung mga Sadduceo, mga Pariseo, wala sa nang ginawa kay Kristo, kundi abangan kung kailan ba magkakamali si Kristo. Kasi mga inggitero yan Ingit-ingit sila kay Kristo. Anak na karpintero, hindi naman dalubhasa sa kautusan, pero bakit ganun ang daming followers nakakagawa ng himala? Hindi nila magawa. Pero meron din palang eskriba na napabilib si Kristo. At yun yung sinasabi sa mabuting balita. Kasi nung tinanong niya, nung eskriba na to kay Kristo, ano po bang pinakamahalagang utos? Ang sagot ngayon ni Kristo, eto yun, love
God with all your heart, soul, strength, and mind. And the second one is, love your neighbor as you love yourself. Sabi ni Kristo, okay yun. Okay, sagot mo. Diba? Ano siya natuwa si Kristo sa sagot ng eskriba Kasi alam niya hindi siya sinusubukan ng eskriba na yun. Kasi, ang ganda ng paliwanag ng eskriba, sabi niya, tama po kayo. Kasi, mas higit pa yan sa mga handog at hain na ginagawa ng mga tao. Yung ibigin ng Diyos na higit sa lahat. Kasi, ano nga naman yung kabuluhan na, di ba sa panahon ng Old Testament, wala silang ginawa kundi sundin yung mga kautusan ni Moises, yung mga tradisyon nila. Di ba na dapat, bago ka kumain, magbugas ng kamay, pasok ka sa bahay, kailangan wala kang sapatos, o di ba, nakapak ka. Kailangan malinis yung mga plato. Kasi ang panahon doon ng Old Testament, puro sila mga sunod sila sa mga puro kautusan. Diba? Ganun din ang mga pariseyo Puro sila panlabas. Sumusunod lang sila sa, bawal magtrabaho pag panahon ng, ano tawag dito, yung araw ng pamamahinga. Bawal ganito, bawal ganyan. Diba? Kinontra ni Kristo yun. Nagpapagaling siya, araw ng pamamahinga. Kaya nga, nagkakaroon ng contradiction Naging kontrabida si Kristo sa panahon ng mga pariseyo. Kaya ang malaman ni Kristo na meron pa rin palang eskriba na nakakasagot ng maayos. At hindi naghintay ng pagkakamali sa kanya. Ano nga ba? Sabi nga ng eskriba, anong kabuluhan ng bigay ka ng ganito, the best na handog, the best na hain, pero wala pa ng pag-ibig. Ayun yun walang pag-ibig. Ibang kunyari, tumutulong ka sa kapwa mo, ganyan, yung pala walang pag-ibig, gusto mo lang matanyag. Di ba, politiko ka. Kaya ka lang pala tumutulong sa mga kapwa para makilala ka ng mga taga-ibang lugar, matanyag yung pangalan mo. Di dapat ganun. Dapat nga, mga politiko ngayon, kapag nagbibigay sila ng tulong sa mga tao, bibigay sila ng ayuda na isang sakong bigas, dapat walang pangalan nila. Yung ba tipong mga pagpanahon ng mga okasyon, Pasko, Valentine's, ultimo nga araw ng patay, mga nakatarpulin pa Kunyari, bumabati ng Merry Christmas, Happy Valentine, pero from ganito, congressman, mayor, hindi dapat ganun. Di po ba? Kasi mababiolate natin yung pinakamahalagang utos. Bakit mahalaga ang pinakamahalagang utos? We have to go back to the basic. Minsan, nakakalimutan nating maging simple. At yan ang gusto ng Diyos. Gusto natin makapasok sa langit. Back to basic. Love me with all. Buong buo. Buong buo. Alam mo yung pizza or cake na bilog? Di ba isang buo yon? Yung isang buo na bilog na yon, how many slices ang ating ma-slice? Sa cake lang di ba? Isa, dalawa, 8. Maybe 8 slices ang magagawa natin. At ang 8 slices na yon, pag tinanggal mo yung isa, mababawasan, magiging 7 slices na lang, 6, 5, 4, 3, 2 lang. Okay. Pero ano ang gusto ng Panginoon? Tinatanong sa atin ngayon sa mabuting balita, gaano mo ko kamahal ng buo? Hindi sinabi ng Diyos na mahalin mo siya ng 7 pieces, 8 pieces, 6 pieces ng slice of cake. Yan ang dinidiman sa atin ni Lord. Buo. Ibigin mo ang Diyos ng buong isip. Kaso sa isip pa lang, ang dami na niyang kahati. Pag-isip pa lang sa umaga, iniisip na agad problema. Iniisip na kaagad yung ganito. Nag-iisip na agad ng negative thoughts. Ang daming kahati sa isip. Ang daming mga temptation sa isip na iniisip. Samantalang sabi ng Philippians chapter 4 verse 8 na, dapat maging laman ng yung isip, mga bagay na totoo, malinis, marangal, matuwid. Pero sa isip pa lang, ang dami ng kahati ni Lord. Our mind is the battleground of the devil. Dito tayo sinisimulan sa isipan. Buo ba nating iniisip ang Panginoon? Ayaw ng Lord na may kahati. Buo. Hindi pa lang tayo gumigising, hindi pa lang nangumulat yung mata natin, diwa pa lang ang gumigising sa atin,
Buo na yung isip natin na ako'y nagising. Dahil ako'y binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ito yung unang biyaya ng Panginoon. Yung ba pagkagising, si Lord na agad ang isip. Hindi yung pagkagising, cellphone agad ang kukunin, titingnan kung sino nag-chat, o pagkagising, galit na kaagad, nakasimangot. Di pa natin naisip na sa bawat paggising natin sa bawat umaga, biyaya na yun. Hindi yun ordinary day. Never na naging ordinary day ang bawat araw na nagigising tayo dahil marami na tayong kasabayan na nagtulog kagabi na hindi na nagising. So, sa isip pa lang, gusto na ng Diyos, buo natin ibigay sa Kanya. Ano pang sabi? Buong puso. Kaya ang puso natin, hindi natin maibigay sa Diyos ng buo. Marami na rin kahati. Yung puso natin, no? Ang puso natin, nasaan ba? Sabi nga nila, kung nasaan ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Ang puso natin saan ba? Sa pera, sa katanyagan, sa bisyo. Di ba, ibig sabihin ng puso, ano ba yung dinidesire ng puso natin? Nandoon ang ating pagmamahal. Kahit ang ating puso, nire-require ng Diyos na buo. Hindi 99%, 100% na buo. So with all our minds, heart, soul, buong kaluluwa. Pati kaluluwa natin gusto ng Diyos sa kanyang buo. Mahalaga ang kaluluwa, diba? Anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang lahat sa mundo, kung kapalit naman ito yung kanyang kaluluwa. Kaya napakahalaga ng kaluluwa natin sa Diyos. Kaya nga ngayong Kwaresma, inaalala natin ang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil buong pagka-Diyos niya, ibinigay niya ang kanyang buhay, nagpakababa siya para sa kaluluwa na yan. Para sa kaluluwa ko, kaluluwa mo. Pagkatapos, binibaliwala lang natin. Kailan pa natin bibigyan ng atensyon ng ating kaluluwa? Tayo mga tao lahat yata ng pangarap sa mundo, kaya natin pangarapin Bahay, lupa, propesyon, etc. Nakakalimutan natin yung pinakamahalaga sa lahat, yung ating kaluluwa. Amen? So, love God with all our minds, heart, soul, at strength. Lakas. Marami na naman kahati ang Diyos sa lakas natin. Saan ba natin ginagamit yung lakas natin? Sa mga bagay bang walang kakwenta-kwenta? Minsan may mga taong wala na yatang ginawa sa buhay kundi magtrabaho buong buhay nila Mag-overtime. Nilakas, no? Hindi masama yun. Kaya lang baka mamaya nakakalimutan natin to seek first the kingdom of God. Saan natin inaaksaya o iniltutuon ang ating lakas? Ang lakas natin na habang tumatagal, pahina na tayo ng pahina. Dati baby, naging teenager, nagiba, middle age. Hanggang sa ngayon, mga senior na. Baka mamaya, senior ka na, meron ka pa rin samaan ng loob. Sayang naman ng lakas, di ba? Pwede nang kunin niya ni Lord anytime. Kaya dapat yung buong lakas natin to serve God. We have to know our mission. Sabi nga, sa Colossus chapter 3, verse 23, at ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo na parang hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. So, ang lakas natin, kanino natin inaalay bawat araw? Time is gold. Baka nasayang na lang yung oras natin na hindi naman nag-glorify ang Diyos. Amen? Sabi nga, ang lakas natin, ipakita natin na, Lord, galing sa'yo to. Babiyaya ako ng malayo, sa trabaho, uwi ako ng gabi, matraffic, pero nakauwi ka ng safe. Would you believe yung lakas na yon? Nanggaling sa Diyos. Tapos, hindi natin ni kapirasong dasal, kung pasalamat sa Panginoon, hindi natin nagagawa. Amen. Mahirap yung ganun. Okay, isa pa. So, bakit buo? Kasi, kapag buo nating ibinigay ang ating lakas, isip, puso, kaluluwa sa Diyos, pag buong-buo na yung pag-ibig natin sa Kanya, saka pa lang yan magbubunga ng mabubuting gawa. Siyempre, love mo si God ng todong-todo. Natural, magiging mabuti ka ng tao, mabuting magulang, mabuting anak. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi naman gahaman si God na para bang
sinasabi niya, hindi aking kakalahan, hindi. Hindi naman natin ililiteral yan eh. Ang sinasabi lang ng Diyos, unahin mo natin siya. Napakabait na Diyos mo ha. Doon sa Old Testament, di ba meron din tinatawag na 10% na na pamamahagi doon sa mga kinita. Biro mo, no? Just imagine, halimbawa sinisweldo ka ng 20,000 a month. Yung 10% na yon bibigay mo para sa gawain sa Diyos. Just imagine, na sa 10 piso lang ang hinihingi ni Lord. Kung 20 pesos, 2 piso lang. Ano ibig sabihin nun? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na hindi naman talaga quantity of time, but the quality of time. Kahit nga sa isang linggo eh. Di ba nagsisimba tayo ng araw ng pamamahinga sa ating mga Katoliko? 6 days tayong pinagtrabaho. 7 araw, pamahinga yun. Kasi kakahit ng Diyos nagpahinga eh. It's the quality of time. Kaya lang, ganun talaga eh. Sabi nga ni Jesus Christ, you cannot be my servant if you will not deny yourself, if you will not carry your own cross, and then follow me. Di ba tipong ni Job, alam si Job, binigay sa kanya lahat ng mga blessings, pero di ba nasubok siya, nawala lahat yun, nagkaroon pa siya ng sakit mula ulo hanggang paa. Pero hindi niya tinalikuran ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, di bang kaya nating mawala ang lahat, ang ating mga mahal sa buhay, ang mga properties natin, kahit mismo ang buhay natin. Kasi yun ang alay na gusto ng Diyos, yung tayo mismo. Yung pag-ibig natin sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya. Kaya kung hanggat ngayon, hindi pa rin buo yung relasyon natin sa Diyos, how can we enter the heaven? Hindi ba? Importante yun. Kaya nga walang maliligtas sa mabubuting gawa eh. Wala tayong may pagmamayabang. Kahit gumagawa tayo ng mabuti, wala tayong may pagmamayabang sa Diyos dahil ang Diyos lang ang mabuti. Hindi natin pwede sabihin na, ay mabait ako, matulungin ako. Hindi pwedeng ganun. Nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Kaya sana itong iskriba na to maging halimbawa sa atin na alam niya, Lord, ikaw talaga ang dapat kong mahalin ng buong buo. Kasi sa'yo naman lahat ng galing eh. Ang mundo, ang pamilya ko, ang buhay ko, ang butas na medyas ko. Datin, ano man ang nakikita natin ngayon sa ating paligid? Biyaya ng Diyos. Kung mahal na mahal mo nga yung asawa mo, mahal na mahal mo yung girlfriend mo, boyfriend mo, paano pag nawala yan? Hindi maguguho na yung mundo mo. Pero kung mahal natin ng Diyos, mawala man yung mahal natin sa buhay, asawa, etc., masunog man yung ating bahay, malugi man yung ating negosyo, may Diyos tayo eh. Sabi nga, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Mawala na ang lahat. Huwag lang ang Panginoon. Kasi siya yung source ng lahat eh. At siya yung dapat maging ending natin. Dapat sa buhay na walang hanggan tayo mapunta. Kaya dinidesire ng Diyos yung ating mga puso. Sinisik niya yung ating mga puso. Gaano mo ko kamahal? Of course, God is perfect. Sabi nga niya, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. And we all know na hindi naman tayo magiging perfect dahil makasalanan tayo likas, no? Pero ang gusto ng Panginoon, nandun yung desire natin na, ay gagawin ko to. Dahil sa'yo. May inspirasyon eh. Yan naman ng mga in love, di ba? May inspiration. Lord, hindi ko kayang bitawan yung bisyo ko, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Hindi ko kayang bitawan yung galit ko di sa taong to. Pero dahil mahal kita, i-give up ko para sa'yo. Hindi na para sa sarili, para sa'yo. Di ba? Ganun din tayong minahal ng ating Panginoong Jesus. Siya'y Diyos, walang bahid kasalanan, ibinigay niya yung kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Ganun naman ang totoong pag-ibig. I love you not because of, but I love you in spite of. Kaya, napaka magandang pagnilayan
yung ating pag-ibig sa Diyos. Yung pag-ibig natin sa asawa, sa anak, alam na natin yan. Pero yung pag-ibig sa Diyos, kamusta na? Nagpipray ba tayo? Maga pala, nagdadasal na ba tayo? Kumain, nagdadasal ba tayo? Nagsisimba ba? Nagbabasa ba ng Bible? Actually, ito yung mga masasabi natin, malalaman natin na love na natin si God eh. Okay. Malalaman natin love na natin si God. Kapag una sa lahat, willing na tayo magkaroon ng repentance. Ano na ngayong mahal na araw, no? Pangalawa, kapag nasasaktan na tayo, gumawa ng kasalanan. Hindi kamukha noon, mga makakapal na yung kalyo ng ating konsensya. Yung ba pag gumawa ka ng kasalanan, palay wala lang. Normal lang ang kasalanan. Pero ngayon, pag gumawa ka ng kasalanan, naiiyak na. Naiiyak ka na. Para bang pakiramdam mo, parang sinaktan mo yung asawa mo na mahal mo, anak mo. Mas ganun na yung pakiramdam. Naku Lord, nasaktan kita. Mas masakit. Nasasaktan na tayo. Ayun, ibig sabihin ng mahal na natin sila. Pag sinusunod na natin ang utos ng Diyos, kahit hindi tayo komportable. Kasi meron tayo tinatawag na human will, at meron tayong tinatawag na God's will. Yung bang lagi na lang natin isip, Lord, anong gusto mo? Di ba ganun naman yung nagmamahal? Lagi mo inisip, anong gusto niya? Anong gusto niya? Tapos pag nabigay natin yung gusto niya, bakit mas masaya tayo? Kung ganun na ang feeling. Na Lord, hindi ko kayang bitawan ang bisyo ko, pero bibitawan ko dahil sa'yo. Yun eh. Mahal na natin ng Lord. At saka, yung bang nagiging simple na lang tayo. Yung simple na lang ang gusto mo. Yung bang, minsan nakakakita ka na lang ng mga bagay na nakapapasalamat ka na sa Diyos. Kapag ikaw ay laging nagpapasalamat sa Diyos, mahal mo na ang Panginoon. Lalo na pag may pagsubok, may problema, imbis na malungkot ka, magalit ka, gumanti ka, iba na yung ginagawa mo. May pagsubok pero parang wala. Ang panatag, ang payapa ng mukha mo. Ibig sabihin, nandito na yung banal na Espiritu. Mahal na natin ang Diyos. At gumagana na yung love God with all your heart, soul, mind, strength. Yung lakas natin, ginagamit na natin kay Lord. Yung ating isipan, lagi natin siyang inuunang isipin. Yung puso natin, nasa Kanya na. Sabi niya, kung nasa ng puso mo, nandoon ang kayamanan mo. Our mind. Wala tayong iniisip, ano yung gusto ng Panginoon. At lahat naman yun tayo magbe-benepisyo sa totoo lang. Amen. O so kaya sa akin, sa experience ko sa pagmamahal sa Diyos, noon kasi, nung bata pa ako, dalaga pa ako, lumaki ako kasi sa pamilya na mga magulang ko hindi sila nagsisimba. Actually, hindi ko nga alam kung paano ko nakilala ang Diyos eh. Siguro sa school na lang, no? At hanggang sa, ayun nga, lumaki ako na, ang alam ko lang, may Diyos. Actually, ang alam ko lang, Diyos eh. Hindi ko nga alam kung sino si Jesus eh. Kasi alam ko lang, may Diyos. Tapos ang kwento. Hanggang sa dumating. So, wala akong pakialam, no? So, alam mo na yun, walang buhay ng Diyos eh. So, para sa akin, nabubuhay lang ako na kakain, matutulog, mag-aaral. Tapos, nung makatapos na ako, sa trabaho, yun lang nasa mind ko. Tapos, alam ko lang yung relasyon, yung sa nanay, tatay, sa boyfriend, yung kapatid, yung classmate, yun lang. Talaga sobrang baba. Talaga makamundo lang. Hanggang sa dumating yung time na nabago siya. Nabago siya. Na hanggang sa napagtanto ko na ang Diyos pala, ang sarap mahalin. Kasi magre-reveal si Lord ng mga bagay na hindi niya nire-reveal sa mga taong walang time sa Kanya. Alam mo yon? Sabi nga nila, kumbaga sa mag-asawa, makikilala mo lang ang asawa mo kapag nakatira na kayo sa isang bubong. Ganun din ang Diyos. Makikilala mo siya ng gusto kapag ikaw ay nasa isang bubong na rin kayo. Yung meron na kayong pagmamahal. Meron ka ng pagmamahal sa Kanya. Kaya kung iniibig natin ang ating mga tao na nakapaligid sa atin, sasaktan tayo pag nawala sila, iniiyakan natin pag namatay sila, mas lalo nating mahalin ang Diyos. Kasi magbubunga yan. Magbubunga yan ng pagmamahal sa tatay, sa nanay. So, mahalin na natin yung mga tao kung paano tayo minamahal ng Diyos. Kaya napakapuno ng wisdom si Kristo eh. Hiro mo, sinabi niya, sinasabi mo, mahal mo yung kapwa mo. Kung mahal mo siya, paano mo siya mamahalin? Kung paano kita minamahal? Merong karakter ang pag-ibig ng Diyos eh. Agape love eh. Meron eh. Yun ang tularan natin. Kaya yung sinasabi natin na, hindi ka mapapatawad dyan.
Napakawalang yung tao niya, hindi totoo yan, wala sa Diyos yan. Hindi natin mapapatawad ang ating kapwa, samantalang tayo sa katerba na kasalanan ang pinatawad sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng utos ng Diyos, akong husga, akong magpaparusa, ang turo lang sa atin, magpatawad. Sapagkat ang hindi nagpapatawad, hindi rin patatawarin ng Diyos. Kung ano yung takalan na ginagamit, ganun din ang takalan na gamitin sa atin. Love your enemy nga, di po ba? So, yun lang ang ano ng Panginoon. Tinatanong sa atin sa araw na ito. What is your relationship? Ano na? Ano na ba ako sa'yo? In love ka ba sa akin? May panahon ka ba sa akin? Diba? Kasi mawawala. Yung gospel lang, diba? Kahapon. Mawawala ang lahat. Dito sa mundo. Matitira lang talaga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pag-ibig. At mapalad tayo kasi paano ng buhay natin ngayon? Bawa may sakit tayo ngayon. Cancer o ano man yan. O may mga tragedy na nangyari sa buhay natin. Madalas, consequences na lang yan namang ginawa nating maling desisyon. Yung mga paggamit natin ng ating human will, ng ating free will, hindi pa tayo nahusgahan ng Diyos. Nabubuhay pa tayo sa habag, sa mercy ni God. Kaya wag natin sanang hayaan na yung mercy na yan, abutan tayo ng kamatayan. Mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo ay nagkakasala, ang gusto lang ng Diyos, talikuran na natin yun. Magbalik loob na tayo sa Kanya. Kasi wala nang pinakamasarap magmahal kundi ang Diyos. Siya lang ang may pinakamasarap na kasi iaalay niya lahat sa'yo. Naibigay nga niya kay Kristo ang langit, ang trono, ang kapangyarihan. Si Kristo naman, ibibigay din sa atin yun. Tingnan mo kanyang mga naging alagad, di ba? Dating mga walang takot sa Diyos. Pero nung tinawag niya yung 12 disciples niya, di ba? Kung ano yung kapangyarihan ni Kristo, nagkagawa ng alagad. Nakakapag-cast out ng demonyo ang mga alagad. Nakakapagpagaling, nakagawa din yung mga alagad. Magagawa din natin yun. Because there's a power from God. Sapagkat ang binigay sa atin ng Diyos, ay hindi kapangyarihan ng kaduwagan, kundi kapangyarihan ng pag-asa mula sa Panginoon. Kapangyarihan ng katapangan. Amen. So, sana, kamukha ng iskriba, ganun din ang maging isipan natin na, tama ka Lord, panahon na para ikaw yung unahin ko naman. Kasi, yung mga kasalanan na ginagawa natin, yun ay maiiwasan natin kung talagang mahal natin ang Panginoon. Kasi lagi nating isipin, gusto ba ito ni Lord? Gusto ba ito ni Lord? Kalooban ba niya to? Kasi itong social media, mag-iingat tayo. Maraming ifinifeed sa ating isipan, sa ating lakas, sa ating kaluluwa, sa ating, di ba, puso, ng mga information na talagang pababawin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi pag nawala naman lahat ito sa mundo at naharap tayo sa paghusga, wala na ang lahat. Ano ba achievement? Ano ba, dati ka bang mayaman sa mundo? Wala lahat yun eh. Pag-ibig na rin. Kung minsan, nakakalungkot, na minsan makikita mo sa tawag dito, YouTube, ibang pati pag-ibig ng Diyos, ginagawa nilang, alam mo yun, yung sinasabi nila na, mahal naman ako ng Diyos eh. Huwag din nating abusuhin. That is love. Pero meron din sinasabi si Lord na darating ang time ng paghusga. Di ba sabi nga, no? Yung sinasabi sa Bible, no? Na pagdating ng paghusga, sasabihin ni Lord, dalawa lang. Welcome. Aking katiwala, no? You welcome yung mga katiwala na naging maayos, no? Good servant. Or, sasabihin ng Diyos, pag hinusgan tayo, ikaw, hindi kita kilala. Sino ka? Umalis ka sa harapan ko. Taga saan ka? Sa impyerno yun. Hindi naman kasi lisensya, yung pari ka, preacher ka. Hindi mo pwede sabihin kay Lord, Lord, nagpangaral ako ng sarili. Hindi. Sabi nga, yung sumusunod lang
sa kalooban ng Diyos. Paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Kung di natin mahal, ano sinusunod natin? Madali kasi sabihin na, Lord, I love you, pero mahirap yung patunayan. Pero wala namang utos ang Diyos na hindi natin pwedeng, hindi makayang gawin. Hindi magbibigay ang utos ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Napagtagumpayan na ni Kristo, that Jesus Christ sa victorious God. Naranasan niya maging tao, alam niya yung pakiramdam ng nalulungkot, nagagalit, masaya, lahat yun. Kaya naiintindihan ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Gusto lang ng Panginoon, talagang love God above all, lahat, as in. Parang sa ganun, puro bunga na lang yung may papalabas nating pag-ibig. Kesa naman, ang nangyayari ngayon, minamahal ng tao sarili niya. Tinataas ang sarili ng tao. Hindi po tama. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, marami pong salamat sa pagpapaalala mo po muli sa amin ng aming relasyon sa iyo. Nawa Panginoon na ibigin ka namin ng buong puso na kahit buhay namin ay kaya namin ibigay sa iyo, Panginoon. Love God with all our heart, soul, mind, and strength. Upang sa ganung Panginoon, malista ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw, Diyos, ay Diyos ng pag-ibig. Nawa sa bawat gagawin namin ay dahil sa pag-ibig. Sapagkat nandyan ang pananampalataya, pero gayon pa rin ang pag-asa, ngunit ang pag-ibig ang siyang naghahari. Nawa ang pag-ibig nito ay magamit namin to glorify you, O Lord. Turuan mo kaming makita ang iyong napakagandang karakter ng pag-ibig na ibinibigay sa amin. Hanggang sa ngayon, ino-offer mo pa rin. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang lagi naming maisip na ang pag-ibig mo ay pag-ibig din na dapat naming ibigay sa aming kapwa. Sapagkat kung ano ang gagawin namin sa aming kapwa, ginawa namin sa iyo, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Diyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. So marami pong salamat sa Panginoon. Nawa yung pag-ibig natin sa Diyos, kamukha ng ginawa ni Kristo na pagmimisyon, na wala siyang ginawa araw-araw kundi ipamahagi ang mabuting balita about sa social media. Pakishare na lang po itong today's gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat to spread the word of God online. And that's called love. No? Binabahagi natin kung ano yung na-receive natin kay God, binabahagi natin yan sa ibang tao kahit sa social media lang. And kay pagkakaloob ni Lord ang March 14, 2026, Saturday Gospel. Sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. At kung meron po kayong personal prayer request, pwede niyo po akong PM para isama po natin yan sa ating closing prayer. Maraming po salamat, and to God be the glory.